guys, good morning. So, it's 3:30. Yan. Yan, maaga po kami nakagumising ngayon. Actually nga, halos din na kami natulog kasi nga, bibiyahe po kami papuntang Baguio. Dala-dala natin si Guapito, ang ating Toyota Wigo 2019 automatic model. So, ito po, 5 kami nabibiyahe ngayon, punong-puno yung sasakyan. Plus yung mga bagahe pa natin ang bibigat. Kasi, kulang-kulang 3 days and 2 nights po kami doon. At ito, naghahanda na po kami. Bagpak na lang para handy. So, yun nga guys. Yan, dito tayo guys sa labasan. Pupunta na tayo kay Guapito. Ready na muna natin yung ating sasakyan. Yan siya, dilim. Lalagay ko na rin yung mga ibang gamit po natin para makapaghandaan na maaga. Dito na po kami guys sa Rosario, La Union. Kakalabas namin na T-Flex. Nagpagas lang po kami. Medyo mahal ano. Parang nasa 940. 14 liters po ang na-consume pero bago naman kami bumiyahe ngayon ay nagamit na namin ng 2 araw yung sasakyan. Kaya siguro more or less mga 11 to 12 ang na konsumo namin. Dinalupihan na tipo hanggang Rosario, La Union. Matipid na rin kung tutuusin natin So stop over lang kami sa McDo para mapahinga yung sasakyan tapos ahon na kami. Sisilip niya. Kasama si Rainer. Baka doon sa check niya sa kabila. Yeah. O, isang dando to. Kaya? Sige, mo na. Sige. Kasi ano, Ano nyo na? ano na bayad tayo bayad? Akin na ba? Aabot ba to sa ulo ng leon yung traffic? Malayo pa siya. Malayo ba?
Yo guys, Lion's Head Baguio. Yeah. Okay, so yun. 5 kami. At punong-puno ng bagahe ang sasakyan pero awa ng Diyos kaya-kaya. Toyota Wigo, maliit man ang makina pero talaga reliable. Yan. Nadala na kami sa Lion's Head. And hello guys, nandito na kami sa transient house namin. And number 28 Carrigan Transient House. Yan, so ito po siya, no? Ayan, dito po kami sa may parang eskinita ito eh. Malapit sa convention center. So, di ka pasukin po. Pahinga ka muna kaibigan. Ngayon po, punta tayo sa second floor. Diyan po ang aming kwarto. Kami na lang po ni Via ang gising eh. Lahat sila tulog na. Yan. So sa ngayon po ay 23 degrees ang lamig sa Baguio. So kung tatanungin niyo po kung magkano ang presyo ng pag-stay in dito, bale 500 pesos po siya per head. Yan po, tulog ang lahat. Dami niyang bed. Meron din siyang TV. Ito yung kanyang bathroom. Yung mga toiletries po dito kami na may dala. Pero maganda po ang ano nila. Ang facilities. Kagaya nito meron pa silang ang painit ng tubig. May mga kasama na ring tuwalya at kumot. Yan, makakapal sila, no? Merong mesa, may pakuluan, may rice cooker, may mga pinggan, may mga cutleries, may baso. Yan. So, kompleto. Parang bahay talaga. Yan. Okay guys, so ito, mamamangka tayo ngayon dito sa Lawa. Meron silang safety, life jacket dati kasi wala din. Yan. May mga kasama tayo adventurer. Yan. Ready na sila. Bali ang rate po nila dito, kung 5 tao kayo 200 pesos for 30 minutes. Yan. Pero 350 naman or 300 yata. Kapag 6 to 7 persons, 30 minutes din. Yung lumayo-layo ka na. Oh, nagala kami. Sino yun? Lisa. Sino yung ano yun sa amin? Bangka-bangkaan. Hindi tawag ka. Tawag ng Lisa.
Okay guys, Igorot Stone Kingdom. Yan sa bandang taas. Ito guys, ang kanilang mga rates. Yan. Tapos one person per group lang ang makipag-usap para kumuha ticket. Sorry. Yan. Crowded din siya, ang daming tao. May dalawang kawal, oh. Kaya nga pumunta rin. Igorot Stone Kingdom. Gawa sa bato talaga. Nadami na, nadami. Dito yung restaurant nila guys. Exit. Yan guys, dito tayo sa loob. Igorot Stone. Dito tayo, dito. Yan, nandito yung malaking aso. Saint Bernard. Yan, di ba? Laki, no? Ito ang straight. Nanak, picture tayo. Picture tayo sa aso, na? Dito rin pala, guys, may picture taking sa kabayo. And solo 50, group 100. Ito yung Igorot Golden Bridge. Pantapat nila sa San Francisco Golden Bridge. So yan siya guys, di ba? Tapos wala pang pintura banda rito. Pero ang ganda, di ba? Dito na kami sa bandang taas. This way, panoramic view, coffee in the sky, sunset view, si Seaweed Bird. Ito siguro si Seaweed Bird. Yan. Okay naman natin ngayon ang Igorot Gold Mine. Kaso hindi pala mapapasok kasi sarado. Sayang, pero dati nakapasok na rin kami dyan. Ganyan po. May kabayo rin dito sa taas guys. Yan. 50 pesos lang ang picture na. Tapos mukhang ito yata yung si Seaweed Bird, hindi yung agila kanina. Maganda din sa taas yung view. Yan, nakita nyo. Ganda. Ilang taon din kinonstruct to. Hanggang ngayon nga hindi pa talagang tapos eh. Daming bisita. Grabe. Tingnan mo sa... May konti pa bago namin marating yung tuktok. Alam ko may mga kainan dyan sa taas eh. Hello, college student. Ang labo na rito guys ng paligid dahil sa ulap. Ewan ko kung natatanaw sa video. Pero maulap na siya. Gisimula ng dumilim. Grabe yun. Hey guys, so nandito tayo sa panoramic deck. Makikita natin dito yung baba dyan sa Baguio kasi nga taas dito eh. Kaso ngayon medyo malabo siya kasi yung ulap bumababa na. Ano na rin kasi mahagap na pa mga 3:50 ng hapon. Pero siguro uulan kaya bumaba yung ulap. Ang lamig na rin ngayon. Biglang bagsak yung temperatura. Yan, ganda no? Kaya pag mag-unwind kayo talagang dito ang destination. Okay, next destination guys, the mansion. Oo. Yan, ang laking tarangkahan ha.
Tapos katapat yung right park. At nandito na rin tayo malapit sa Mines View, pero ewan ko kung kakayanin pa ngayong araw. Yan, ganyan lang siya. Picture ka lang. Yan. Dami ring tao. Sa likod guys ng right park may mga stalls din pala. Okay. Dami rin. Meron pang pababa guys. Ano kaya meron dito? Eto guys, quadra pala siya ng kabayo. Dami. Kaya pala malayo pala sa kalsada, naamoy na sila. At meron ulit St. Bernard dito. Dami. Pwede sakyan ng mga kabayo. Ayan, ito yung rate nila dito, no? Sa Right Park Pony Boys Horse Handlers Association, yan. 300 pesos kalahating oras, pwede na yan, no? At pag may pagkapalit-palitan kayo, 350, additional 50. Triangle. Via! So yun guys, bahay na, transient house. Biya, pagod din. Bukas last day. Half day lang kami tapos uwi na. Alis pa sila para pumunta sa Sky Ranch. Diyan sa SM. Pero ako hindi na. Ni ulo. Pahinga na muna. Okay. Good night guys. Okay guys, ito na, nakabili na tayo. So, 2 bottles lang ang limit per person.
At ngayon po lahat naman kami pinapasok. Hindi kagaya dati na may limit. Siguro pag kaunti lang yung harvest ng ube, limitado lang yung pwede pumasok sa loob. Pero ngayon po lahat pwede. At yun nga, may mga tindera sa labas yung sabi nila. Marami din daw ube jam na mas masarap kaysa dito sa Good Shepherd. Kaya lang daw ito na raw yung nakilala. Kaya ito yung hinahanap ng mga tao. Pero 'di ba? Depende naman yan kung sino titikim. At least ito sigurado masarap. Okay, next stop, Mines View Park. 10 pesos ang entrance, guys. Let's go. Okay, dito yung mga stalls. Yeah. View Deck Souvenir Shop. Yan, may mga bilihan na halaman para sa mga plantito at plantita. Okay, last destination guys, Baguio Botanical Garden. Hindi pa ako nakapunta rito noon. May lagusan dito. Sa parting gitna to. Yan, pasukin natin. Di ko alam kung tawag sa bulaklak na ito eh. Oh. Ganda rin eh. Mga plantitas at plantitas natin dyan, alam nila yan. Yan, mahaba rin pala siya. Via. Mahaba. Pagdating dito. Yan, may mga taniman ulit. Dito. Okay, ten. Ito na, exit na. Baguio Filipino-Chinese Friendship Garden. Ganda, oh. Okay, ang bulaklak yan. Yan guys. Ganda rin dito. Makulay talaga yung paligid. Doon sa mga plant collectors natin, sigurado ma-appreciate nyo to. Yan, pagdating dito meron pa silang nipa hut. Yan. I love Baguio. Yeah. Ito guys, ang kanilang Filipino-Chinese community. Yan, ganda. Akala mo nasa Chinatown ka.
Siguro, ano to, influenced by Chinese culture. Kaya may mga animals. Kasi diba yung mga year nila? Year of the dog, year of the rabbit. Yan. Kaya na to. Yan dito guys, banda parang Thailand Park siya, no? Yan, meron ding San Francisco Bridge. Cactus and succulents. Matuso ka ta. May ibang klase ng succulents sila dito guys. Mga hangin po. Guys, dami, di ba? Mahirap di alagaan itong mga to eh. Pero alam ko sa mga yan, hindi yan matubig. Kasi nabubulok yung dahon yan kapag nag-absorb ng maraming tubig. Ganda nitong isang to, kulay pula. Ganda na succulents. Usually ginagamit itong mga to pag may wedding, ganun. Souvenirs. Kasi mura lang din naman yan. Kaya lang, depende nga na sa klase. Dati nag-alaga din ako niyan. Nung mayroon pa ako para may halaman sila sa loob na kahit paano yun. May design tsaka ano, mas favorable sa kanila environment nila. Yan, meron pa pala dito. May lugar din dito para pambata. Ganda pang picture. Guys, alis na po kami. Papaalam na kami dito sa Traction House namin nirentahan. Hindi ko alam kung saan namin Okay. ilagay yung pang-rush. Kaway ka, lablab. Lablab. Nasiksik, hindi lang namin alam. Ta. Sa bibili lang ka. Bibili na sa isla na. Yeah, hi. Kulay green. Kulay green. Ayan. Okay. Thank Thank you po, Nay. Susunod po ulit. namin, pero ano naman. Ay, hindi na yan. Okay. Baby rush. So kung gusto niyo dito guys, highly recommended Cariga Transient House. 500 per head. Okay na rin kasi malapit sa SM, walking distance lang. Napakabait po nila dito, accommodating at lahat na kailangan nyo nandito na. At syempre bago tayo umalis, nilinis muna natin yung ating Transient House kasi clean as you go. So hanggang dito guys. I hope you enjoy our trip to Baguio. Sa susunod naming adventures, kung loloobin ng Diyos, sana samahan niyo ulit kami para mas masaya, no? So, thank you. Kung nagustuhan niyo ang ating video, like, subscribe, and share. Okay, that's it guys. See you next time. Okay guys, so last destination natin bago tayo umuwi, papuntang Kapatagan, ay Good Taste Baguio. Kita-kita nyo naman guys, pinipilahan niya, no? Sobrang haba ng pila. Papakita ko po sa inyo. Hanggang dulo ang pila. Parang pila sa jeep eh. Napakasarap po kasi dito, tapos mura lang.
at maraming servings. Kaya sabi nila hindi kumpleto ang pagpunta mo sa Baguio kung di ka nakakain dito. Okay. Nakapila rin kami ngayon at konti na lang malapit na rin kami. Wow. Grabe, di ba? Ang high-tech nila dito. Yan, babalik na yan. Humingiti pa. Okay, kain guys.